Samantala, bilang ng mga nasawi sa Bagyong Yolanda tumaas ng higit pa sa 200 ngayong araw. Nagpapatuloy naman ang pagkakaloob ng tulong ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng bagyo. Nagulat ang aming kasama si Waywaya Macalma live mula sa NDRRMC. Waywaya, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon sa iyo, Princess. Matapos na ang 5 araw na hindi nadagdag ang bilang ng mga nasawi nga sa Eastern Visayas, ang rehiyong higit na silantangan ng Bagyong Yolanda, bigla ang lumobo ang bilang ng mga nasawi ngayong araw lamang. Mula sa 4,919 ang bilang ng mga nasawi sa Region 8 ay bigla ang nadagdagan ito sa bilang ng 260. Sa Tacloban lamang ay nadagdag sa bilang ng 207 ang bilang ng mga nasawi, habang 46 naman ang nadagdag. Ito'y mula sa Leyte at 7 sa Samar. Ayon sa huling talaan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council as of 6 a.m. kaninang umaga, umabot sa 5,500 na po ang kabuuang bilang ng mga nasawi dahil sa Bagyong Yolanda. Hindi lang ang bilang ng mga nasawi, Princess, ang nadagdag ngayong araw, maging ang mga nawawala at sugatan ay nadagdagan din. Umabot sa 26,136 ang naiulat na sugatan. Tumaas sa higit 500 ang bilang nagaling nga lahat ito sa Region 8, habang ang bilang ng mga nawawala ay nagtala sa 1,757 na higit sa 100 naman ang naidagdag na lahat ito ay nanggaling lamang sa Tacloban City. Ayon kay Undersecretary Eduardo Del Rosario, ang Executive Director ng NDRRMC, ang Eastern Visayas ngayon ay unti-unti nang nagiging normal ang kanilang buhay. Katunayan, mayroong 12 bangko na ang nagbukas at fully operational na sa Tacloban City, maging ang ilang drugstores at restaurants ay nagbukas na rin. Bukod dyan ay may mga pampublikong sasakyan na rin ang pumapasada sa ilang lugar sa Tacloban, maging ang mga istasyon ng radyo ay nagbukas na rin. Sa Leyte, nagbukas na mga palengke na kung saan tumataas na ang supply ng karne at manok doon. Sa ngayon ay nasa 77.8% na ang mga na-clear na kalsada sa mga debris na ginagawa nga na pinungunahan nga ng DPWH at MMDA. Umaabot naman sa higit 3,000 sundalo at 1,000 mahigit na pulis ang nag-i-implement ngayon ng law and order sa Tacloban. 20 diskwento caravan naman ang rumoronda sa iba't ibang lugar sa Eastern Visayas. Samantala, ang Philippine National Red Cross ay gumagamit ng ibang alternatibong pagkukunan ng supply ng kuryente sa kanilang operation center sa Tacloban City, na kung saan gumagamit sila ngayon ng solar panels. Ito upang magawa na nila ang kanilang dapat gawin tuwing sasapit ang gabi. Ayon kay Edison Enriquez, ang Media Relation Officer ng Red Cross, libreng pinapahiram ang 12 units ng solar power sa Tacloban City. Bukod sa naiilawan niya ang buong operation center, ay kasama rin na bibigyan liwanag ng 300 metrong kalsada malapit sa compound. Kaya naman sa tulong na ito ay napapabilis at nakakapagtrabaho pa ang mga kawani ng Red Cross sa tuwing sasapit nga ang gabi. At Princess, ngayon kasama sa cabinet meeting si Major Reynaldo Balido, ang tagapagsalita ng NDRRMC, habang si Undersecretary Eduardo Del Rosario naman ay ipinatawag naman sa Kongreso. So mag-aantabi pa muna tayo kung magsasagawa nga sila ng daily briefing nila dito sa tanggapan ng NDRRMC. At Princess, yan ang update mula rito sa Campo Aguinaldo. Alright, maraming salamat sa iyo, Waywaya Macalma.